Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon, tungkol sa pinagsamang platform business model at franchising business model. Yes mga kanegosyo, pwede siyang pagsamahin. Pwedeng pagsamahin mga kanegosyo. Kung nagsisimula ka pa lang magnegosyo, advantage mo na to. At kung nagninegosyo ka naman na, tapusin mo tong video na to, siguradong marami ka matututunan mga kanegosyo. 7-Eleven, pamilyar naman tayo sa negosyong 7-Eleven, tama? Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back 2015, nung nag-start ako magnegosyo ng sari-sari store, naitayo ko po yung sari-sari store ko mga kanegosyo, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP, Technological Institute of the Philippines, QC, sa Cubao mga kanegosyo. Graduate po ako ng marketing management. At that time mga kanegosyo, nagbo-boarding house taga Cavite kasi ako mga kanegosyo. Nagbo-boarding house ako doon. At after ko graduate ng college, hindi na rin ako umalis doon sa pinagbo-boarding house ko. After 2 years, naisipan ko, gusto ko talaga magnegosyo eh. Naisipan ko magtayo ng sari-sari store. Bakit sari-sari store? Kasi hindi ako marunong magluto. Tsaka ito yung pambansang negosyo. Pang-anim pa nga akong sari-sari store na nakatayo sa palibot ng TIP mga kanegosyo. Kumbaga, hindi ko pa alam yung focus in one, hindi ko pa alam yung community ng mayaman, hindi ko pa alam kung paano pasabugin sa level 2 yung negosyo, hindi ko pa alam yung level 2 business model. Kumbaga sa pagtaha ko sa mundo ng pagninegosyo, doon ko lang din natutunan mga kanegosyo. At ang sari-sari store mga kanegosyo, iba ang business model niya sa 7-Eleven. Ang sa sari-sari store mga kanegosyo, binili mo muna lahat ng produkto mo sa loob ng paninda mo sa loob ng sari-sari store mo. Naglabas ka muna ng pera at kikita ka lang kapag nabenta mo na yung produktong nabili mo. At lagi nilang sinasabi, ang sari-sari store pag lumaki magiging grocery store. Mali po mga kanegosyo. Ang sari-sari store pag lumaki kahit kompleto pa yan, sari-sari store pa rin po yan. Ang business model ng 7-Eleven may pagkakapareho sa grocery store. Yes. Ang supplier mga kanegosyo magbabagsak muna sa loob ng 7-Eleven at babayaran pa ng may-ari ng 7-Eleven or nag-franchise ng 7-Eleven sa supplier sa loob ng 3 to 4 months. Cash flow gaming mga kanegosyo. Ngayon, nagtataka kayo, may franchising din ng 7-Eleven. Yes, mga kanegosyo. Pinagsama nila ang platform business model at franchising business model. Yung may-ari ng 7-Eleven kumikita sa franchising fee sa mga magpa-franchise ng 7-Eleven at bukod doon, kumikita rin siya sa mga produkto na nabibili kay 7-Eleven. Hati sila nung nag-franchise. Kasi mataas mag-markup, malaki ang markup sa mga produkto kay 7-Eleven. At bukod doon, naka-postpaid pa siya. Ibig sabihin ng postpaid, magbabagsak muna si supplier ng produkto kay 7-Eleven at babayaran niya sa loob ng 3 to 4 months. Tulad sa grocery.
Pero sa grocery kasi hindi napapa-franchise eh. Sa 7-Eleven, pinagsama niya ang franchising business model at platform business model. Kaya panalo lalo yung may-ari ng 7-Eleven dito mga kanegosyo. After niyang kumita ng franchising fee sa nag-franchise, hindi pa tapos ang kitaan mga kanegosyo. Kikita pa siya sa mga produktong nabibili kay 7-Eleven. Ultimo candy. Lahat ng bibilin na produkto kay 7-Eleven, may porsyentong kita yung may-ari ng 7-Eleven. Ganyan ang business model ni 7-Eleven mga kanegosyo. Platform business model at franchising business model. Kaya ikaw, kung nagsisimula ka palang magnegosyo, mga kanegosyo, or kung may negosyo ka na, sikapin mong i-scale up to sa level 2. Kasi doon ang tunay na kitaan mga kanegosyo. Ito yung mga bagay na hindi tinuturo nung mayayaman sa taas. Gusto nila sila lang yung nakakaalam. Gusto nila diyan ka lang sa level 1. Buy and sell ka lang diyan. Habang buhay, gising ka maaga, tinda ka. Habang buhay hanggang tumanda ka. Gusto nila sila lang yung nakakaalam mga kanegosyo. Kaya hindi nila to sinishare or hindi nila to tinuturo sa mga nagsisimula magnegosyo. Kaya kung umabot ka sa dulo na video na to, nagpapasalamat ako mga kanegosyo. Subscribe ka naman, like, heart mo na rin tong video ko, comment ka na lang din sa baba kung may mga tanong ka. Kung dumadaan tayo sa pagsubok bilang negosyante, struggle, huwag natin kalimutan mag-pray. Ingat tayong lahat, kahit anong religion natin mga kanegosyo. Peace.